Hello everyone and hello Sagittarius. Itong general reading ay para sa May 2026. Kukuha tayo ng cards para sa iyo with additional advice cards na gustong iparating ng universe. Ang goal natin ay magbigay ng gabay gamit ang light from the Creator. Bago tayo magsimula, alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ng subscribe para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay dito sa Hula Juan. Thank you sa pag-subscribe. Sagittarius, initial impressions tayo. Pakiramdam mo ay challenging ang dinadaanan mo ngayon pero kailangan mong maaminin na dahil din ito sa hindi mo pag-e-effort ng sapat noong nakaraan. May mga bagay kang kinalimutan kaya ngayon ay parang bumabalik sila. May posibilidad na kailangan mong itigil na ang sobrang pagmumuni-muni at simulan na yung magseryoso sa iyong mga goals. Huwag kang makontento sa puro plano lang sa isip. Kailangan na ng aksyon ngayon buong buwan ng Mayo. Hanapin mo ang iyong tunay na passion at gawin mo ang mga bagay na may puso ka talaga. Yun ang magbibigay sa iyo ng tunay na tagumpay at magtatanggal sa pakiramdam na parang laging may kulang sa buhay mo o sa iyong career. You have the Page of Swords reversed. Noong nakaraan, naging medyo magulo ang iyong komunikasyon o kaya naman ay naging very risky ka sa pagpuna sa iba nang hindi mo muna inaalam ang buong kwento. Baka naging biktima ka rin ng maling impormasyon o chismis na nagpabagal sa'yo. Naging mahirap para sa'yo na mag-focus dahil sa dami ng iniisip mo na hindi naman talaga nakakatulong sa trabaho mo. Para kang nakikipaglaban sa sarili mong isipan at nagresulta ito sa mga hindi maayos na desisyon noong mga nakaraang buwan. Pero ang phase na ito ay tapos na. Natutunan mo na ang talas ng dila at isip ay dapat ginagamit sa tamang paraan para sa iyo. Hindi para lang makipagtalo o maghanap ng butas sa sitwasyon ng ibang tao sa paligid mo noon. You have the Ten of Cups reverse. Ngayon naman, nakakaranas ka ng konting disharmony pagdating sa pamilya mo o sa iyong mga personal na relasyon. Parang yung happy ever after na pangarap mo ay may mga lamat o hindi mo maramdaman ang tunay na saya ngayong Mayo. Maaring may mga expectations ka na hindi ma-meet ng mga mahal mo sa buhay o kaya naman ay ikaw ang hindi nakapag-deliver ng happiness sa kanila. Ramdam mo ang lungkot kahit na mukhang okay naman ang lahat sa iba. Etong buwan na to ay magandang pagkakataon to para tumingin sa sarili. Huwag kang humanap ng ligaya sa labas kung ang loob mo ay gulo-gulo pa. Ayusin mo ang connection mo sa mga tao pinakamalapit sa iyo para maibalik ang harmony na hinahanap mo sa loob ng tahanan niyo. You have the moon reversed. Ang enerhiyang pwedeng pumasok sa iyo ay ang paglabas ng mga sikreto o ang pagtatapos ng kalituhan sa buhay mo. Ang mga bagay na dati ay malabo o nakatago ay unti-unti nang magliliwanag para sa ngayong Mayo. Nagsisimula ka nang makita ang katotohanan sa likod ng mga ilusyon na nagpahirap sa iyo noon. Ang enerhiyang ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na harapin ang iyong mga kinatatakutan ng may tapang dahil alam mo na kung ano ang talagang totoo. Huwag kang matakot sa liwanag kahit masakit minsan ang malaman ang totoo. Ito ang magpapalaya sa iyo mula sa mga maling akala na nagpabigat sa iyo sa iyong pakiramdam. Ang katotohanan ang magbibigay sa iyo ng direksyon na kailangan mo. You have the Knight of Wands here. Sagittarius, ang payo sa iyo, ibalik mo ang iyong apoy at passion. Kailangan mong maging matapang, mabilis at mapusok sa pag-abot ng iyong mga goals ngayong Mayo. Huwag kang matakot na sumubok sa mga bagong adventures o trabaho. Ang Knight of Wands ay nagpapaalala sa iyo na ang buhay ay isang malaking adventure para sa mga Sagittarius. Kung parang bored ka o malungkot, baka kailangan mo lang mag-travel, sumubok ng bagong hobby o simulan ang project na matagal mo nang iniisip. Maging fearless sa
pag-pursue ng iyong mga pangarap. Ang iyong energy ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Kaya huwag mong hayaan na mamatay ang apoy sa loob mo dahil yung passion na to, ah, huwag mong hayaan na mawala ito dahil lang sa mga pansamantalang problema o pansamantalang problema sa pamilya or sa relasyon. You have the Knight of Cups here. Ang magiging outcome ng iyong mga effort ay ang pagdating ng isang magandang balita o isang romantic opportunity. Magiging mas malambot ang iyong puso at magiging mas bukas ka sa pakikipag-ugnayan sa iba ng may emosyon sa dulo ng buwan. Mararamdaman mo na ang inspirasyon at ang creativity na matagal mo nang hinahanap. Ang outcome na ito ay nagpapahiwatig ng emotional fulfillment at ang pagkakaroon ng peace of mind pagdating sa iyong mga relasyon at pakikitungo sa iba. May taong pwedeng dumating na mag-aalok sa iyo ng tulong o pag-ibig. Sa dulo ng Mayo, ang iyong lungkot ay mapapalitan ng excitement at ng pakiramdam na ikaw ay mahalaga at deserve mong maging masaya at mahalin ng tunay. Advice card sa tayo. Kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please subscribe and huwag kalimutan na i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel. Your first advice card is abundance mindset. Sinasabi nito na kung iniisip mo na ang swerte ay sa future pa mangyayari, lagi itong magiging one day away or laging nasa future mo lang. Isipin mo at ramdamin mo na ngayon pa lang ay sagana ka na sa lahat ng bagay na kailangan mo. Ito ang kailangan mo para maayos ang mga problema sa pamilya. Kapag naramdaman mong blessed ka na ngayon, mas madaling darating yung totoong harmony sa iyong relasyon. Magiging pasasalamat ang magiging bukang bibig mo ngayong Mayo. Your next advice card is moonlighting. Huwag mong iwan ang kasalukuyan mong trabaho. Pero simulan mo nang gawin yung mga bagay na talagang mahal mo ng part-time muna. Ito ang magiging gateway mo para sa mas masayang career sa hinaharap. Dahil sa Knight of Wands energy mo, kailangan mo ng outlet para sa iyong passion. Ang moonlighting ay ang safe na paraan para i-explore ang iyong mga talents nang hindi ka nade-drain sa iyong finances at sa iyong responsibilidad. Okay, your next advice card is confidence. Ang divine confidence ay iba sa yabang. Ito ay ang pagbibigay ng space para sa mas malaking puwersa na gumalaw sa buhay mo. Hayaan mong punuin ka ng universe ng lakas ng loob na hindi mo alam na meron ka pala. Makakatulong ito para maalis ang duda sa isip mo, magtiwala ka sa iyong kakayahan at sa suporta ng tadhana na sa bawat hakbang mo ngayong Mayo, ikaw ay ginagabayan sa bawat desisyon na gagawin mo para sa ikabubuti mo. You also have divine timing. Lahat ng bagay ay dumarating sa tamang oras. Hindi masyadong maaga, hindi masyadong huli. Magtiwala ka sa timing ng universe at huwag mong pilitin ang mga bagay na hindi pa handa para sa iyo ngayong Mayo. Ito ang reinforcement mo para sa iyong moon reverse energy. Kapag lumabas na ang katotohanan, yun ang tamang oras para gumalaw ka. Chill ka muna hanggat hindi pa malinaw ang lahat. Darating din ang sagot na hinihintay mo. Your fifth advice card is Dragon, Supernatural. Ikaw ay isang matandang kaluluwa na puno ng karunungan. May kakayahan kang magbago ng iyong sitwasyon sa isang iglap basta't maniniwala ka sa iyong sariling kapangyarihan at mahika na nasa loob mo. Ang Dragon energy ay magbibigay sa iyo ng dignidad na kailangan mo ngayong Mayo. Tumayo ka ng tuwid at harapin ang mundo ng may otoridad at talino. Walang hamon ang hindi mo kayang malampasan basta't panatag ang loob mo. Your last advice card is B, Community. Isa kang powerful creator at ang iyong trabaho ay nagbibigay ng blessing sa lahat ng mahahawakan mo. Maging bukas sa pagtanggap ng tamis ng buhay mula sa mga tao sa paligid mo at sa iyong grupo. Ito ang final outcome ng iyong reading ngayong Mayo. Ang B ay nagpapaalala na sa pagtutulungan at sa tamang mindset,
ang iyong buwan ay magiging puno ng mga matatamis na resulta. Ang saya na hinahanap mo ay makukuha mo sa pakikipagkapwa-tao. Yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe Hula Juan para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next reading.